Waloy. As of 1 in the afternoon ay namataan po ang sentro ng bagyo. 300 kilometers na lamang po sa may silangan ng Giwan, Eastern Samar. Nananatili at 110 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 135 kilometers per hour. At may kabagalan po sa ngayon, moving westward or pakanluran sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, itong mga kulay puti po na matingkad, ibig sabihin makakapal na ulap po yan associated sa mga malalakas na mga pag-ulan. So directly affected na po ng bagyo itong Kabikulan, Eastern and Central Visayas, hanggang dito po sa may Caraga region at mga kalapit na lugar pa. Kaya magbantay na po sa mga possible mga advisories at mga heavy rainfall warnings natin sa mga susunod na oras. Isa pang kapansin-pansin po regarding dito sa bagyo, partly exposed po yung kanyang center, yung kanyang sirkulasyon. Nakikita po natin dito sa may kanang bahagi. At nauuna yung kanyang kaulapan. So tinatawag natin to na sheared. Kumbaga, advance yung mga pag-ulan, yung epekto ng malalakas na ulan. Kaya make sure po na lagi tayong updated nga sa mga i-issue po natin ng mga heavy rainfall warnings and advisories this afternoon hanggang bukas po ng umaga. Samantala yung southwest monsoon or hanging habagat, in effect pa rin po at unti-unting pinalalakas nitong si Bagyong Opong po. Nakaka-apekto ito sa western side ng ating bansa, sa may Mimaropa, western portion ng Visayas, at ng Mindanao. At base rin sa ating latest satellite animation and sa ating analysis na rin po, hanggang sa mga unang araw po ng Oktubre, ay wala naman tayo nakikitang susunod pa dito kay Bagyong Opong. Ito po yung pinakahuling track ng Pag-asa regarding dito sa bagyo. So generally, west-northwest pa rin po ang kikilos nitong bagyo sa loob ng 2 araw. So within the next 24 hours, babagtasin ng bagyo palapit dito sa may Eastern Visayas. Maaaring magkaroon ng close approach dun sa coastal waters po ng Northern Samar. Bukas ng madaling araw, ito po ay pinag-uusapan lamang natin ay sentro. And then afterwards, umaga hanggang tanghali ay babagtasin po ng bagyo itong Kabikulan. Habang pagsapit naman po ng tanghali hanggang sa hapon ay binabagtas na ng bagyo itong portions po ng Quezon, Marinduque, Bicol region area. Sa hapon hanggang sa gabi yung time kung saan pinakamalapit ang sentro ng Bagyong Opong. Dito po sa may Metro Manila, affected din directly yung eye wall ng bagyo, itong Calabarzon at hilagang bahagi po ng Marinduque and Mindoro. Then pagsapit po sa gabi hanggang sa madaling araw po ay papalayo ang ng kalupaan nitong si Bagyong Opong nasa West Philippine Sea pagsapit po ng Sabado ng umaga hanggang tanghali at lalabas sa Sabado ng hapon. Again, please take note po yung ating lawak ng bagyo sa ngayon ay around 850 to 900 kilometers. Yung radius niya 430 kilometers as of now. So from the center up to the outermost parts of the bagyo po, malawak po ito. So ibig sabihin, yung mga dadaanan ng bagyo, ito po yung magkakaroon ng mga greatest impacts in terms of ulan at hangin, the eye and the eye wall. Habang yung paligid pa ng bagyo, affected din po ang malaking bahagi ng Caraga region, ang malaking bahagi rin po ng Visayas, dito rin po sa may Palawan, kahit medyo malayo dun sa sentro ng Bagyong Opong. At sa kabilang banda naman po, yung northern portion ng Central Luzon, timog na bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera, and Ilocos region, affected din po ng outer rain bands nitong si Bagyong Opong. We also have to consider po yung cone of probability. Ito yung area kung saan posibleng bumaba ng bahagya o umakyat ng bahagya pa yung sentro ng bagyong si Opong. So ibig sabihin po, yung Kabikulan talaga most likely maapektuhan po bukas ng umaga. Then sa hapon hanggang sa gabi, affected din po talaga itong hilagang bahagi ng Mimaropa, itong Calabarzon, Metro Manila, and dito rin sa may Southern Luzon. Hindi rin natin inaalis na lalapit yung eye wall dito sa may parting Bataan hanggang sa makalabas nga po ng West Philippine Sea sa hapon ng Sabado. Sa ngayon po, meron na tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 3, given po na ito ay Severe Tropical Storm category sa ngayon. Eastern portion of Northern Samar and northern portion of Eastern Samar, asahan po sa loob lamang ng 24 oras, more or less mga 100 kilometers per hour po yung mararamdaman nilang hangin doon. So ngayong hapon hanggang bukas ng umaga, posible yung hangin makapagpatumba po ng ilang puno at poste ng kuryente at yung ganong kalakas na hangin din posible makasira po ng mga istruktura po na yari sa kahoy.
For signal number 2, ito pong mga kulay dilaw, 62 to 88 kilometers per hour yung mararamdamang hangin ng ating mga kababayan sa loob na ng 24 oras dito sa may natitirang bahagi po ng Northern Samar, central portion of Eastern Samar, northern and central portions of Samar, gayon din sa buong Biliran at northern portion of Leyte, signal number 2 na. Maging dito sa malaking bahagi po ng Bicol Region, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, signal number 2. At maging dito rin sa may southern portion of Quezon, down to the eastern portion of Marinduque and northeastern portion of Romblon, signal number 2 na sa ngayon. At ito naman pong signal number 1, itong maraming lugar po sa Luzon, Visayas and Mindanao na may kulay blue. Meron tayong signal number 1 sa natitirang bahagi ng Eastern Samar at ng Samar Province, natitirang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, kabilang na po ang Bantayan and Camotes Island, signal number 1 sa ngayon. Hilagang bahagi ng Negros Occidental, Northern Iloilo, gayon din ang buong Aklan and Capiz at Northern Antique, signal number 1. Signal number 1 din po sa may Dinagat Islands at sa mga isla ng Siargao and Bukas Grande Islands. Meron din po tayong signal number 1 sa natitirang bahagi ng Quezon, Cavite, Laguna, Rizal and Batangas. Signal number 1 sa rest of Marinduque, rest of Romblon, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro, as well as Calamian Group of Islands sa Palawan. Metro Manila sa ngayon po, signal number 1. Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, and Pampanga, signal number 1 din po sa ngayon. And finally, signal number 1, nakataas pa rin po dito sa may Zambales, Bataan, central and southern portions of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Mountain Province, down to Ifugao, Benguet, hanggang dito po sa may southern portion of Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. So kapansin-pansin po, no, kaninang umaga maraming lugar dito sa Luzon and western parts of Visayas, naging maaraw naman or maliwalas ang panahon. No? So we're giving our public po yung ample time na mag-prepare po doon sa mga magiging mararanasan nila na malakas po na hangin. No? So kapag po meron tayong wind signal number 1, kapag tinaas po doon sa inyong lugar, binibigyan po namin kayo ng 1.5 araw po para paghandaan yung malakas na hangin at malakas na ulan. And possible po, dahil nga ito ay severe tropical storm and typhoon category, possible pa tayo magtaas po ng wind signal number 4 dito sa may Bicol Region and Samar provinces sa mga susunod po na mga issuances natin. Sa pagdaan ng bagyo, knowing po na ito ay magiging signal number or magiging severe tropical storm, possible pa rin na mas itaas pa natin yung signal number 3 sa may Southern Luzon, Metro Manila, and then some parts pa of Central Luzon po. Ngayon naman po, pagdating naman sa mga pag-ulan, sa susunod na 24 oras, aasahan na po yung matitinding ulan dito sa may silangang bahagi po ng ating bansa dahil doon sa mismong direktang epekto ng bagyong Opong. We're seeing po na hihigit sa 200 millimeters simula po ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, and Eastern Samar. Ito po yung directly matatamaan po ng bagyong si Opong. And possible din yung 100 to 200 millimeters na dami ng ulan over Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, gayon din po sa may Romblon at sa may Leyte. So ibig sabihin naman ng 100 to 200 millimeters, meron ding malawakan po ng mga pag-ulan na mararanasan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman po sa ilang areas pa sa may Luzon and Visayas as well as Caraga Region, merong aasahang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan, kabilang ng Camarines Norte, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque, and Palawan. Meron din sa buong Western Visayas, no, possible lang paminsan-minsang malakas na ulan. Negros Occidental, maging sa may Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Possible din po yung localized na mga pagbaha. At ito naman po yung time, bukas ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, kung saan nandito na sa may pagitan po ng Mimaropa and Calabarzon ng bagyo hanggang sa makalabas po dito sa may West Philippine Sea. Meron pa rin posibleng maranasang matinding ulan sa Sabado or Friday noon hanggang Saturday noon po dito sa Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, lalo na po yung hilagang isla po ng Mindoro. Nandyan yung widespread flooding, pag-apaw po ng mga kailugan doon at possible din ang pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. 100 to 200 millimeters, posible pa rin po dito sa may Quezon Province, pagsapit ng simula Friday afternoon. Laguna, Cavite, dito rin po sa may Romblon, Aklan and Antique.
Habang sa Metro Manila, possible po yung 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Ito yung time kung saan possible nga yung maximum impact ng bagyo sa Metro Manila. Simula po bukas ng hapon hanggang sa Sabado ng madaling araw. So 50 to 100 millimeters over Metro Manila, gayon din sa Rizal. Maging dito rin po sa may Isabela, pababa ng Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga, and Bulacan. Meron din pong possible pa na mapag-ulan dito sa may Camarines Norte and Camarines Sur, sa sa posibleng daanan ng bagyo sa Masbate, hanggang dito po sa may Capiz and Iloilo. Mostly affected na rin po ito ng hanging habagat po. So nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa loob ng 2 araw. Lagi lamang po tayong tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings. So, paglilinaw din po natin, itong mga kulay po na nakikita po natin, hindi po siya heavy rainfall warning. Yung ating ini-issue po na heavy rainfall warning sa ating mga regional divisions ay associated po sa real-time na issuances ng mabibigat po ng mga ulan sa mga susunod na oras. But this one po, yung ating pinakitang mga imahe ay 24-hour rainfall forecast. Now, for gale warning po, sa ngayon, meron tayong gale warning sa northern and eastern coast po ng Northern Samar, eastern coast ng Albay at eastern coast ng Sorsogon dahil sa patuloy po na paglapit ng bagyong Opong dun sa areas po ng Bicol and eastern Visayas. So, posible pa magkaroon tayo ng mas maraming lugar na magkakaroon ng gale warning with minimum wave height po of 3 meters. So, mataas po ito at delikado for many types of sea vessels, lalo na yung mga nangingisda nating kababayan. So, hindi po natin sila inabisuhan na hanggang sa araw po ng Sabado ay pumalaot po sila. And isa pa rin po mahalagang paalala sa ating mga kababayan, posible po ang daluyong or storm surge. Ito po yung pagragasa po ng tubig dahil po sa malakas na hangin dala po ng bagyo doon sa ating mga coastal communities. More than 3 meters po within the next 36 hours sa may Catanduanes, sa baybayin po ng Albay, sa may Silangang Baybayin, at dito rin po sa may Northern Samar. Possible din yung 2 hanggang 3 metrong taas ng daluyong sa eastern coast of Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, natitirang baybayin ng Albay, eastern coast of Sorsogon, at eastern coast of Sorsogon. And finally, 1 to 2 meters po, posible pa rin po ang daluyong dito sa ilang pamparte po ng Luzon and Visayas, yung mga posible pa rin daanan po ng bagyong Opong sa may eastern Samar, Biliran, hilagang bahagi po ng Leyte, maging sa may Masbate, natitirang baybayin po ng Sorsogon, Marinduque, Romblon, Occidental and Oriental Mindoro, natitirang baybayin ng Quezon, hanggang dito po sa may western side, Cavite, Batangas, Metro Manila along Manila Bay, hanggang dito po sa may Bataan, Zambales, and southern coast of Aurora, possible po ang daluyong. At para naman po sa mga lakas ng hangin po na nararamdaman natin recently, associated po yung karamihan sa mga ito sa southwest monsoon. So for today, aasahan pa rin yung mga pagbugso sa may Ilocos Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Palawan, buong Visayas, yung mga hindi po kasama sa wind signals, possible yung pabugso-bugsong hangin, gayon din sa malaking bahagi pa ng Mindanao, sa Buanga del Norte, Misamis Occidental and Oriental, Camiguin, Caraga Region, Davao del Sur, and Davao Oriental. And in the next 2 days pa po, possible pa rin yung mga pagbugso ng hangin dito sa ilang baybayin or ilang bahagi po ng Luzon, Visayas, and even Mindanao po. So yan muna ang latest mula po dito sa Pag-asa from